Si Maxine ay pressured na sa kanyang mga magulang dahil gusto na nitong magkaroon siya ng asawa. Ang sabi pa ay dapat ay may maipakilala na si Maxine bago siya mag-31st birthday. Hanggang sa may nakilala siyang lalaki, isang pulubi na ang pangalan ay Ben. Dahil desperada na ay kinontrata na niya ito para maging fiancé. Mabuti na lang at agad na pumayag si Ben. Pero ano kayang gagawin ni Maxine kapag nalaman niyang si Ben ay isa ring CEO ng isang kumpanya at nagpapanggap lang na maging pulubi para takasan din ng pressure ng kanyang pamilya? Tutuhanin na kaya nila ang pagpapanggap o tuluyan na nilang puputulin ang kanilang koneksyon dahil sa pagsisinungaling ni Ben kay Maxine? Anak, kailan ka ba mag-aasawa? Aba, lahat na yata ng kaibigan mo ay kasal na. Ikaw na lang ang hindi. Ayaw mo bang ipakilala sa amin kung sinong mahal mo? We won't judge him naman. Baka naman ayaw mong sabihin dahil babae rin ang gusto mo. Si Maxine kasi ay busy talaga sa pagiging CEO niya kaya wala na siyang oras para sa love life. Ilang beses na siyang na-pair up kung kani-kanino pero wala talagang nag-workout kahit isa sa kanila. Maganda, fresh at parang model ang kanyang galawan pero kumpanya talaga ang inuuna niya. Kulang na nga lang ay gawin niyang asawa ang trabaho dahil sa sobrang tutok niya rito. Lesbian na ganang tingin niyo sa akin? Hindi ba pwedeng wala lang talaga akong mapakilala sa inyo dahil single ako? I mean, wala namang masama sa pagiging lesbian pero yun talagang conclusion niyo sa akin? Really? Pamilya ko ba talaga kayo, ha? Don't you ever talk to us like that? Ang gusto lang naman namin, bago kami mawala, handa ka ng hawakan ng kumpanya natin. Tsaka, sa edad mo, dapat ay may maanak ka na para matuturuan na rin siya kung paano maging isang falcon. Talagang gusto mo pang ma-pressure lalo, anak. Sige, gusto ko, bago ka mag-31st birthday, may fiancé ka nang maiharap sa amin ng mama mo. Kapag wala pa, asahan mong tatanggalin ka namin sa kumpanya agad-agad. Kahit pa magaling ka magbalakad sa mga tao natin, wala ang lahat ng yun kung hindi ka ikakasal. Inis na inis ang mukha ni Maxine dahil sa kanyang mga narinig. Gusto na niyang umiyak pero she has to act strong sa harap ng kanyang pamilya. Tumayo na lang siya at naglakad palayo dahil alam niyang kung sasagot pa siya ay baka lalong humaba pa ang away nila. My gosh! Maxine! Talagang tinuloy mo ng pambabastos sa amin Ni hindi mo lang tinapos ang pagkain mo. Hindi ka ba grateful sa blessings? Agad na pinigilan ni Don Ernesto ang kanyang asawa. May yabang pa rin ang tono nito. Hayaan mo lang si Maxine. Matatauhan din siya kapag nawala na sa kanya ang lahat. Babalik at babalik sa atin ang anak natin. Baka nga lumuhod pa yan Paano kung hindi, Ernesto? Paano ng pangarap natin para kay Maxine? Pwede ba namang pabayaan ko ang future ng kumpanya? Siyempre gagawa ko ng paraan para mag-asawa siya. Wala na akong pakialam kung hindi niya mahal yung lalaki. Natututuan naman ang pagmamahal na yan Makaraan ng ilang araw, nagpatawag ng meeting si Don Ernesto. Kunwari ay board members ang dadalo doon, pero ang totoo ay suitors applicants lang naman yun ni Maxine inimbita ni Don Ernesto. Trina, sigurado ko bang board meeting lang to? Bakit wala sa schedule ko? Alam mo namang strict ako pagdating sa ganyan, di ba? Takot at hiya ang namayani sa mukha ni Trina ng mga oras na yun. Nautusan kasi siya ni Don Ernesto na dalhin si Maxine sa boardroom. Pasensya na po, Miss Maxine. Napag-utusan lang naman po ako. Ayaw ko pong mawalan ng trabaho Peace po tayo, ha? Nanlaki ang mga mata ni Maxine dahil kahit hindi direktang sinabi ni Trina kung ano ang gagawin niya roon, ay may ideya na agad siya kung tungkol saan ang meeting na ito. Trina naman, takot ka nga mawalan ng trabaho, pero mawawalan ka naman ng best friend sa ginagawa mong to. Manda ka talaga sa akin. Ilang minuto pa ay dumating na si Don Ernesto kasama ang 3 gwapong lalaki. 2 matangkad at isa ay katamtaman lang ang height. Agad na napailing na lang noon si Maxine dahil hindi niya lubos akalain na darating si Don Ernesto sa ganoong point. Anak, kung hindi ka makapili, ako na nagdala sa mga lalaking pipiliin mo. Lahat naman sila ay anak ng mga kilalang businessman na katulad ko. Kaya hindi ka na mahirapan. Talaga pa? Todo talagang pagbibigay mo ng pressure sa akin? Paano kung sabihin kong wala naman akong gusto kahit isa sa kanila? May magagawa ka ba?
Kitang-kita ang pagkadismaya ng mga suitor applicants ni Maxine, kaya agad na pinigilan ni Don Ernesto ang kanyang anak dahil baka may masabi pa itong mas masakit na mga salita. Anak, pwede mo naman silang subukan. Kilalanin mo sila isa't isa. Hindi naman masama yun. At saka, lahat naman sila ay mababait. Kaya kung hindi mo sila mapili, sure ako na maiintindihan nila yon. Kaya na lang po kaya magpakasal sa kanila. Total kayo naman po ang atat na magkaroon ako ng boyfriend, di ba? Maxine! Aalis na sana si Maxine noon sa boardroom pero hindi niya nagawa dahil may bodyguard sa labas na talagang nakabantay sa kanya. What? Really, Dad? May bodyguards ka talaga na binigay sa akin? What the? Anak, we need to do this. Saglit lang naman. Isa pa, pinakancel ko na kay Trina ang buong schedule mo for today. So you'll have more time to know them more. Nanlaki naman ang mga mata ni Maxine nang marinig yon mula sa kanyang ama. What? Wala nang nagawa si Maxine. Masama ang loob niyang umupo pagkatapos ay hinintay na isa-isang magpakilala ang mga suitor applicants niya. Ay Maxine, tama nga kung anong nasa balita. Sobrang ganda mo nga talaga. I'm Luis Obispo, 30 years old. Kapag ako ang pinili mo, tiyak na okay ng future mo. Umirap lang si Maxine pagkatapos ay nilaro-laro ang ballpen na hawak niya. Pero sa totoo lang, gusto niya nang itusok yun sa mga mata ni Luis dahil sa inis na nararamdaman niya. Next, sobrang taas mo. Ayaw ko sa'yo, hindi tayo bagay. Wala nang nagawa ang lalaki kundi ang umalis para bigyang daan naman ang isa pang suitor applicant ni Maxine. Hi, I'm Aris Manalo, 32 years old. Yes, I'm kinda old but I'll be good for you, Miss Maxine. Ako na lang piliin mo please. Promise, hindi ako magpapamiss. Nanlaki naman ang mga mata ni Maxine dahil nakita niyang may 2 gold teeth ang lalaki. Gwapo sana siya pero dahil sa gold teeth na pinakabit niya ay na-turn off ang dalaga sa kanya. Really? Gold teeth? Mukha kang ewan. Next nga! Nang ma-realize ni Don Ernesto ang ginagawa ng kanyang anak ay agad niyang pinatigil ang pangatlo ng suitor applicant ni Maxine. Sinenyasan niya ang 3 na umalis para masinsinan niyang makausap ang anak. What are you doing, anak? Mukhang okay naman sila. Ang sabi ko naman ay kilalanin mo, hindi ba? Bakit hindi mo magawa? Alam mo naman kung anong sagot ko dyan, pa. I don't want any of them. Ni ayaw ko nga magpakasal, hindi ba? Huwag mo na kasi akong pilitin pa. Halos nagmakaawa na si Maxine sa kanyang ama na mga oras na yun. No, hindi pa rin ako papayag na wala kang magiging asawa before your 31st birthday. Kung kinakailangan na maghanap pa ako, gagawin ko. Don't worry. Para hindi ka na maabala pa, ako na lang maghahanap sa kanya. Pagkasabi noon ay biglang lumabas si Maxine ng boardroom. Wala na siyang pakialam kung ano sinasabi ni Don Ernesto sa kanya. Lumabas si Maxine sa building ng kumpanya. Gusto na lang niyang magpahangin dahil stress na nararanasan niya. Hindi ba talaga siya titigil sa kasal-kasal na sinasabi nila? Hindi ba nila alam na everyone has their own timeline? At alam kong hindi pa para sa akin ang pag-aasawa. Dahil hindi siya tumitingin sa kanyang dinadaanan, may nakabangga tuloy siyang isang pulubi na may dalang aso. Busy yung pulubi at parang kinakausap niya yung aso. Inis na inis si Maxine dahil sa nangyari, kaya kinausap niya ang pulubi. Ano ka ba? Bulag ka siguro, no? Bakit hindi mo nakita na dadaan ako? Tiningnan siya ng lalaki, napakunot ang noo nito. Siya si Ben, 32 years old, isang pulubi na laging may dalang aso. Kung titingnan siyang mabuti ay masasabi mong gwapo naman siya, lalo na kung siya ay papaliguan o bibihisan. May tangkad din itong swak sa height ni Maxine kaya bagay na bagay sila. Ha? Ako pang hindi tumitingin sa daan. Ikaw nga tong kung ano ang nung sinisigaw kanina pa. Parang problemado ka eh. Nanlaki ang mga mata ni Maxine pagkatapos ay natahimik dahil sa kanyang narinig. Oh, so may narinig ka sa mga sinasabi ko? Chismosong pulube. What the? Ay, grabe ka naman sa akin. Chismoso agad. Hindi ba pwedeng narinig ko lang talaga dahil ang lakas ng boses mo? Inirapan ni Maxine si Ben pagkatapos ay nagsalita. Oh please, huwag mo na nga ilapit sa akin yung aso mo dahil ang baho-baho niyan. Nakakailang steps na palayo si Maxine nang bigla siyang may naisip. Buti na lang at naroon pa si Ben at hindi pa nakakalayo.
Kahit nababahuan siya roon sa lalaki at aso ay pilit pa rin niyang kinakausap ang mga ito dahil kailangan niyang magtagumpay sa kanyang plano. Nagulat naman si Ben dahil ang buong akala niya ay tapos na siya sa pakikipag-usap sa dalaga. Hey you! Gusto mo ba ng pera? Larong nagulat at nagtaka si Ben dahil sa sinabi ni Maxine. Napatingin pa nga siya sa paligid. Chine-check kung may iba pa bang kausap ang dalaga. Ha? Ako bang kausap mo? Di ba ayaw mo sa akin kanina kasi mabaho ako at may aso? Napatingin saglit si Maxine mula ulo hanggang paa ni Ben. Tila hindi narinig kung ano ang sinabi ng binata. Well, konting ayos lang naman ang gagawin sa'yo ng team ko. Sigurado akong maayos ka nila. Sige, tama. Ikaw na lang ang ipapakilala kong fiancé sa pamilya ko. Don't worry, hindi naman matutuloy ang kasal. It's just a show. Para tigilan na nila ako. Ano, game ka ba? Natigilan si Ben dahil sa kanyang narinig. Hindi niya lubos akalain na ganito pala kabilis magdesisyon ng dalaga. Ha? Sigurado ka ba na ako na talaga napili mo? At saka bakit ako? Ang dami namang mayaman at gwapo dyan ah. Hindi na natapos ni Ben ang kanyang sasabihin dahil sinagot agad siya ni Maxine. Ikaw naman oh, ikaw na nga pinili ko, gusto mo pa ng iba? Huwag ka mag-alala, babayaran naman kita ng ₱250,000 kada buwan. Basta galingan mo lang ang acting ha? Aba, kung ₱250,000 naman palang ibabayad mo sa akin, hindi na ako tatanggi. Kailan ba ako magsisimula? Dahil sa pagpayag ni Ben sa idea ni Maxine ay parang nabunutan ng tinikang dalaga. Finally, matatapos na ang problema sa magulang niya. Sa lalong madaling panahon, for now, ipapakilala muna kita sa sekretary ko. Siyang magsasabi sa'yo ng mga dapat at hindi mo dapat gawin, okay? Mamayang hapon, magkita tayo dyan sa coffee shop sa tapat nitong kumpanya namin. Okay ba sa'yo ang 5 p.m.? Todo ngiti noon si Ben pagkatapos ay sumagot. 5 p.m? Sige, magkita na lang tayo sa labas ng coffee shop. Hindi naman nila ako papapasukin dyan dahil mabaho ako dahil sa asong dala ko. Paliguan mo kasi. Maligo ka rin dahil kumakapit na nga rin sa'yo ang amoy ng aso mo. Mamaya, ayaw kong maamoy yung masangsang na amoy na yan ha. Maligo ka kahit saan, wala akong pakialam. Natawa na lang din si Ben sa dalaga. Nang malapit na ang 5:00 ng hapon ay nag-umpisa na ngang maghintay si Ben sa harap ng coffee shop. Malinis ang itsura niya noon. Pati na rin ang aso na dala niya kanina ay nakaligo na rin. Sa kabilang banda ay minamadali ni Maxine si Trina na magtrabaho. Pressured na ang dalaga pero wala naman siyang magawa dahil boss niya pa rin si Maxine kahit anong mangyari. Oh, di ba? Hindi maganda ang napapressure, Trina. Tapos hinayaan mo ako ma-pressure dun kanina na para bang hindi mo ako kaibigan? Takot na takot si Trina noon dahil hindi niya alam kung okay pa ba sila ni Maxine o galit na ang dalaga sa kanya. Maxine, pasensya ka na sa ginawa ko. Alam mo naman natakot ako kay Don Ernesto, di ba? Para kasing dragon ng papa mo eh. Tsaka gusto ko na rin kasing may makilala kang lalaki na mamahalin ka habang buhay. Ayaw mo ba nun? Ang saya kaya ma-in love. Ay nako, wala naman akong pakialam sa love na yan. Silang nagturo sa akin na magseryoso sa trabaho. Tapos ngayon ipipressure nila ako sa pag-aasawa? Manigas sila. Kaya ko naman kasing mabuhay ng walang lalaki. Nalungkot naman si Trina para sa kanyang kaibigan. Nalulungkot siya na ganon ang tingin ni Maxine sa pagmamahal dahil nasanay na siya sa kumpanya nila. Maxine, masarap naman ang pagmamahal. Try mo, i-explore mo. Kung gusto mo nga, minsan sumama ka sa akin para may makilala kang ibang tao. Marami akong kilala, foreigner. Malay mo, malahian ka pa nila. Eh di jackpot ka. Napailing na lang si Maxine sa ideya ni Trina. Talaga? Sa Pinoy nga ayaw ko, sa foreigner pa kaya ako bibigay? Ano ako, aso? Lalahian ko lang yung foreigner tapos iiwan ko na? Kasi hindi ko naman mahal? Ganun ba? Well, hindi naman totally ganun kasi magiging asawa mo na siya. Sabi nga ng papa mo, natututunan naman ng pagmamahal. Bakit hindi mo itry? Hindi ko naman na kailangang itry pa dahil may lalaki na ako ipapakilala kay papa at ikaw ang magtuturo sa kanya. Gulat na gulat si Trina dahil sa narinig. Ha? Anong ibig mong sabihin na akong bahala sa kanya? Teka, sino bang lalaking yan? Kung meron ka naman palang love life, bakit hindi mo sabihin sa papa mo? Kahit sino naman ay pipiliin niya para sa'yo. Sigurado ka bang kahit na sino?
Kumunot ang noo ni Trina dahil sa sinabi ni Maxine sa kanya. Anong kahit na sino? Maxine naman, sabihin mo na sa akin kung ano talaga ang plano mo dahil ayaw ko namang hula. Nagulat na lang si Trina nang hilain siya ni Maxine pababa sa ground floor. Mas nanlaki pa ang mga mata niya nang ma-realize na lalabas sila ng kumpanya ng kanyang kaibigan. Maxine, ano ba? May gagawin pa akong pending. Mayayari ako sa papa mo kapag hindi ko natapos yon. Akong bahalang magbigay ng alibay kay papa kapag hinanap ka niya. Ang importante ngayon, tulungan mo ko. Ilang minuto lang silang naglakad noon para makarating sa Sip That Coffee Cafe. Nakita ng dalawa si Ben na tahimik na naghihintay sa labas ng cafe. Dala pa rin ang aso nito, pero laking gulat ni Maxine nang makitang sobrang ayos naman pala ng binata. Kailangan lang talaga ay maligo siya ng mabuti. Miss, saan ka ba galing? Kanina pa ako naghihintay dito. Paalis na nga ako eh. Buti na lang at naabutan mo pa ako. Pasensya ka na, ang busy ko kasi sa trabaho. Pero huwag ka mag-alala dahil nandito naman na ako. Kasama ko nga pala yung taong magme-makeover sa'yo. Ano nga bang pangalan mo? Tawagin mo na lang akong Ben. Pagkasabi noon ay pumasok sila sa loob ng coffee shop. Buti na lang din na pet-friendly ang coffee shop na iyon. Pwedeng-pwede na isama ni Ben ang kanyang alagang aso. Nang makaupo sila ay umorder agad ng pagkain si Maxine habang si Trina ay agad na nilinaw kung anong sitwasyon ni na Ben at Maxine. Hindi pa kasi niya talaga lubos maisip na aabot ang kanyang kaibigan sa punto kung saan mag-hire na ito ng isang taong hindi niya kilala para lang matapos ang problema niya. So, saan mo talaga siya nakilala, Maxine? Yung totoo ha? Ngingiti-ngiti pa noon si Maxine. Hindi alam kung tama bang sagutin niya ang tanong ni Trina. Hindi niya kasi alam kung ano magiging reaksyon nito kapag nalaman niya ang totoo. Trina, ano kasi? Hindi pa rin masabi ni Maxine ang totoo. Natatawa siya sa kanyang plano. Saan nga? Maxine naman eh, hindi tayo naglolokohan dito ah. Alam mong kailangan kong malaman ng tungkol dyan para alam ko rin ang sasabihin sa papa mo kapag nagtanong sa akin yun. Miss Maxine, bakit hindi mo masabi sa kanya na sa kalsada mo lang ako nakita? Tsaka, sabihin mo na rin na pulubi talaga ako. Halos mahimatay noon si Trina dahil sa kanyang narinig. Si Maxine, nag-hire ng isang pulubi para magkunwaring fiancé nito? Anong sinasabi mo? Totoo ba yun, Maxine? Umabot ka na sa puntong nagbayad ka ng tao? Pulubi pa? Para lang hindi magalit sa yung papa mo? Maxine, alam mo ba kung gaano kalaking issue ang binuksa mo dahil lang sa ginawa mong to? Hindi alam ni Maxine kung matatawa siya o mahihiya sa kanyang kaibigan. Sa kabilang banda ay medyo nainis naman si Ben dahil masyadong binaba ni Trina ang kanyang pagkatao. Yan ang dahilan kung bakit ayaw kong sabihin sa iyong totoo. Trina, alam kong ayaw mo sa plano kong to pero can you just help me? I'm asking you as a friend, hindi bilang boss mo. Maxine, sobrang hirap naman ang pinapagawa mo sa akin. Really? Gagawin mo to? Dahil parang ayaw naman ni Trina ay tumayo na lang si Ben noon at akmang aalis na. Pinigilan lang siya ni Maxine. Ben, please. Huwag ka naman sanang umalis oh. Alam ko naman na may nasabing masama sa itong kaibigan ko. Pero sana mapatawad mo siya. Nagulat lang din talaga siya sa'yo. Naiintindihan mo naman siguro yun, hindi ba? Naging seryoso ang mukha ni Ben saka nagsalita. Naiintindihan ko ang alin, na magkaiba tayo ng buhay. Kaya nagulat yung kaibigan mo. Alam mo, Miss Maxine, kung ako sa'yo, iba na lang ang kunin mo. Yung taong kaparehas mo ng buhay. Para hindi naman ako namamaliit ng ganito, di ba? Dahil sa naging reaksyon ni Ben ay wala nang nagawa si Trina. Alam niya noon na kailangan na talaga niyang tulungan si Maxine dahil baka mawala pa si Ben sa kanila. Okay, Sir Ben. I'm sorry sa naging reaksyon ko ha. Pero please, tulungan na natin tong kaibigan ko. Willing naman akong turuan ka basta makikinig ka ha. Ilang minuto pang pinilit ng dalawa si Ben. Sa huli ay pumayag na ito sa gusto nila. Thank you talaga Ben. Hindi mo alam kung gaano kalaking impact nitong pagpayag mo sa akin. Oh gosh, you're saving my life. You're saving me. Pasalamat ka na lang talaga dahil kailangan ko ng pera. Kung hindi, umalis na talaga ako rito. Pagkaupo ni Ben ay sinabi sa kanya ng mga kailangan at hindi dapat gawin kapag nasa harap na siya ng mga falcon. Para sa training mo,
Bibigyan kita ng personal assistant mo. Siyang bahala sa damit na susuotin mo, kung ano magiging schedule niyo ni Maxine at kung ano-ano pa. Isa pa, bibigyan din kita ng teacher para sa speech class mo. Kailangan mo matuto ng English dahil baka yun ay mahalata sa iyo ng mga magulang ni Maxine. Sa sobrang daming gagawin ay hindi na mapakali si Ben. Nagulat siya sa mga sinabi ni Trina. Hindi niya tuloy maiwasan na hindi magtanong. Ibig sabihin ba, Miss Trina, para ako magiging artista dahil magiging busy na ako? Natawa naman ang dalawang dalaga sa narinig. Parang gano'n na nga. Kasi sasamahan mo si Maxine kahit saan siya magpunta. Lagi mong tatandaan, kailangan na sweet ka sa kanya. Kasi kapag napansin ni na Don Ernesto at Doña Sonia na may kakaiba sa inyo, mag-iisip na yon. Baka pa imbestigahan ka pa. Ayaw mo naman siguro nun, hindi ba? Don't worry. Pupunta naman tayo sa magtuturo sa atin kung paano ang tamang pagkasweet sa isa't isa. Siyempre ayaw ko namang magmukha tayong OA sa harap ng mga magulang ko. Kaya I contacted experts na din. Habang nakikinig kay Maxine ay napahawak si Ben sa alaga niyang aso. Naalala niya, hindi nga pala niya pwedeng basta nalang iwan ito dahil baka kung saan na mapunta ang aso. Di niyo naman siguro ako ilalayo sa aso ko, no? Baka kasi hanapin niya ako kung hindi ko siya isasama. At saka, ayaw ko naman din talaga siyang iwan. Lumungkot ang itsura ni Trina. Indikasyon na hindi nga pwedeng isama ni Ben ang kanyang alagang aso sa mansyon ng mga falcon. Nako, I'm sorry to say pero hindi pwede ang aso sa bahay ni na Mr. and Mrs. Falcon. Allergy kasi silang pareho dyan. Kung gusto mo, maghahanap na lang kami at magbibigay ng mag-aalaga sa kanya habang kasama mo si Maxine sa kung saan. Nagsalita din si Maxine para lalong maging malinaw ang plano. Don't worry, kasi magiging okay naman ang aso mo sa apartment na ibibigay ko sa'yo habang nagtatrabaho ka pa sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Ben dahil sa narinig. Nilinaw niya agad kay Maxine kung ano ang pagkakarinig niya. Ano ka mo? May ibibigay kang apartment bukod pa sa bagay na ibibigay mo? Aba, hindi ba't parang sobra naman yun? Okay naman ako eh. Yung bayad na lang ibibigay mo sa akin ang ipapambili ko ng titirahan. Ngumiti si Maxine pagkatapos ay nagsalita. Ano ka ba? Hindi rin naman kasi biro ang pinapagawa ko sa'yo kaya gagastos talaga ako ng bongga. Alam mo, hindi nga lang yan ang ibibigay ko eh. Pati groceries mo na rin ay sa akin manggagaling. Okay ba yun sa'yo? Nanlaki naman ang mga mata ni Ben dahil sa narinig. Ha? Pati groceries ko? Naku, wag na. Ayos na sa akin ang pagkain sa kalye. Nahinto ang pagsasalita ni Ben dahil sumagot si Maxine sa kanya. Ben, simula ngayon hindi ka nakakain ng kahit anong basura. Pasensya ka na ha, pero talagang mababago ang buhay mo sa isang iglap dahil sa akin. Tumango-tango na lang si Ben noon. Alam naman kasi niya na wala siyang magagawa tungkol doon. At nagsimula na nga agad ang pamimili ni na Maxine at Trina sa mga gagamitin ni Ben. Kung ano-ano pa ang binili nila sa mall. Seryoso ang mukha ni Trina kaya tinanong siya ni Maxine. Oy, anong meron? Bakit parang problemado ka naman yata? Hindi ba dapat maging masaya ka pa nga dahil nakahanap na ako ng solusyon sa problema ko? Napailing na lang si Trina bago tuluyang sumagot. Wala lang. May kakaibang feeling kasi talaga ako sa lalaking yan eh. Alam mo yun, parang hindi siya nagsasabi ng totoo. Ay nako, ewan ko ba? Sigurado ka na ba talaga na gagawin mo ito? Wala na tong atrasan. Umiling si Maxine pagkatapos ay ngumiti. Trina, wala na. Hindi na ako aatras. At saka, kaya siguro ganyan ang nafe-feel mo sa kanya dahil hindi mo siya kilala. Tapos pulubi pa siya, di ba? Normal na yan talagang mararamdaman mo. Pero ikaw ba? Anong say mo dyan sa biggest purchase mo of the year? Sa tingin mo ba mabait naman siya? Hindi ka naman siguro niya tatakbuhan, no? Baka mamaya kasi bili tayo ng bili rito pero hindi naman pala siya tutupad sa usapan. Dahil sa sinabi ni Trina ay natakot si Maxine. May naisip tuloy siyang dagdag sa plano. Oh gosh! You're right there, Trina! Sige, gawan mo ako ng agreement. Papapirmahin natin yun sa kanya. At kapag hindi siya sumunod o may nilabag siya, ay kakasuhan ko siya. Mabilis namang nagawa yun ni Trina dahil gusto niya rin na makasigurado sa papasukin na landas ni Maxine. Ayaw naman niya syempre na maiwang luhaan ang kanyang kaibigan. Nagulat na lang si Ben nang iabot yun ni Trina sa kanya.
May hawak pa siyang pagkain noon kaya pinatong niya muna yon sa mesa at tiningnan ng papel na binigay sa kanya ni Trina. Ano to? Ikakasal na ba kami ni Miss Maxine? Kung oo, wow naman. Ang bilis ah. Hindi pa ako nagpo-propose, mag-aasawa na agad kami. Noong mga oras na yun ay seryoso ang tingin ni Trina kay Ben. Hindi yan papel para sa kasal nyo. Basahin mo kaya para malaman mo. Tiningnan ni Ben kung anong nakasulat doon pero napansin ni Trina na nahihirapan siya. Ano? Nahihirapan ka bang magbasa? Parang ang tagal mo nang tinititigan ng papel na yan ah. Tumango si Ben. Miss Trina, nahihirapan akong intindihin eh. English kasi. Wala ka bang Tagalog dyan? O di kaya sabihin mo na lang sa akin kung anong nilalaman nito para matapos natin hindi ako mahilo. O sige. Ako na magta-translate para sa'yo. Pero bago yan, pirmahan mo muna yung papel. Nanlaki ang mga mata ni Ben pagkatapos ay umatras. Ayoko nga pirmahan yan. Baka mamaya nakalagay pala sa papel na yan, napapatay niyo ako. Tapos pumayag ako. Hindi naman yata pwede yun. Mahal ko pa ang buhay ko, no? At sa tingin mo gagawin talaga namin yun sa'yo? May pangalan na pinapangalagaan si Maxine, kaya malabong yun ang nakasulat sa papel. Dahil doon ay kalmadong umupo si Ben, handa nang makinig sa kung anong sasabihin ni Trina sa kanya. Sinasabi lang naman dito sa papel na kapag niloko mo kami o may hindi ka sinunod sa kahit anong napag-usapan, ay pwede ka naming ipakulong. Okay? Natigilan si Ben, hindi makapaniwala sa sinabi ni Trina sa kanya. So naisip nyo na hindi ko kayo tutulungan? Miss Trina, kailangan ko ng pera. At ang taong kailangan ng pera ay gagawin ng lahat para lang magkaroon sila noon. Huwag kayong maglala. Hindi ko naman kayo i-ghost kahit na marami na kayo na itulong sa akin. Okay, kumalma na kayo. Pagkatapos sabihin yun ay pinirmahan na niya ang kontrata. Ayaw man niyang gawin yun pero alam niyang kailangan. Makaraan ng ilang araw ay nag-umpisa na nga sa pag-iensayo si Ben. Inayos ng hairstylist ang kanyang buhok. May nag-aayos din ng wardrobe niya at may personal assistant din siya dahil hindi na siya kaya pang tulungan ni Trina. Sir, mamaya po isasamahan niyo sa isang shoot si Miss Maxine. Don't worry po, hindi naman po niya kayo kasama sa photoshoot talaga. Kailangan lang po na makita kayo magkasama dahil doon na po mag-uumpisa ang mga taong magtanong kung sino po kayo. Okay po ba? Sige. Pero sana sa susunod, kasama na ako sa mga photoshoot niya. Gusto ko rin kasi talagang maging model balang araw eh. Malay mo naman matupad na din dahil dito kay Maxine. Natawa naman si Sam dahil sa sinabi ni Ben. Nako, for sure po yan. Kapag nakita na kayo ng mga tao, lagi na po nila kayong pipicturan. O di kaya naman ay hahanapin kayo sa social media. Kumunot ang noo ni Ben. Hindi na iwasang hindi magtanong. Social media? Ano yun? Natawa si Sam sa pag-aakalang nagjo-joke lang si Ben. Si Sir Ben naman niloloko ko. Hindi naman po kayo sinaunang tao para hindi malaman kung anong social media, hindi po ba? Sasagot pa sana si Ben pero naalala niyang hindi nga pala alam ni Sam na hindi totoo ang relasyon nila ni Maxine kaya hinayaan na lang niya ito. Nag-umpisa na nga ang pag-aaral ni Ben ng English at kung ano-ano pang kailangan niyang matutunan sa pakikipagrelasyon niya kay Maxine. Hirap na hirap siya noong una pero hindi nagtagal ay nakuha na rin niya ang tamang timpla. Ilang linggo na rin kasi silang magkasama ni Maxine. Hindi na rin maitatanggi na sa mga linggo na yon ay naging malapit sila sa isa't isa. Kung titingnan ay parang hindi na for show lang ang turingan nila sa isa't isa. O di ba? Ang galing ko. Sa ulo ko na mga dapat kabisaduhin. Siguro konting aral pa sa pagsasalita ng English pero masasabi kong mas okay na ako ngayon kaysa noong mga unang araw ko. Sa tingin mo ay kaya mo nang harapin ng mga magulang ko. Kalat na kasi ang pictures natin online dahil sa mga paparazzi. Nakarating na sa kanilang balita na may dinidate ako. Gulat na gulat si Ben. Para bang gusto niyang bumalik sa umpisa para lang hindi niya makilala ang parents ni Maxine. Maxine, kailangan ba talaga natin gawin to? Hindi ba pwedeng pass muna? Natawa si Maxine sa reaksyon ni Ben. Ano ka ba? Kaya nga tayo nagpa-practice ng ilang linggo, hindi ba? Kasi ipapakilala kita sa kanila. Wala nang nagawa si Ben noon. This is it na talaga. Kinalma na niya ang kanyang sarili at tuluyan ng pumasok sa mansyon ng mga Falcon. Gulat na gulat sina Don Ernesto at Doña Sonia sa presensya ng dalawa.
Napangiti na lang sila. Oh, may kasama ka anak. Pwede ko bang malaman kung sino siya? Hindi ko alam na may taste ka naman pala pagdating sa mga lalaki, anak. Introduce us to him. Nahihiyang lumapit sina Maxine at Ben sa dalawa, pero ngumiti ito sa kanila. Dahan-dahan din silang umupo. Pa, ma, si Ben po, my boyfriend. Actually, my fiancé. Look, we're getting married oh. Pinakita ni Maxine ang binili niyang singsing. Kabado siya pero pilit niya iyong itinago. Nice to meet you po, Mr. and Mrs. Falcon. I'm Ben Gregorio. I'm a businessman. Nag-uumpisa pa lang po ako sa business ko pero okay naman po. Umupo na sina Maxine at Ben para makipag-usap kina Don Ernesto at Doña Sonia. Pa, ma, may-ari sila ng water refilling company. Siya ang pinagmamanage ng kanyang pamilya dahil kung minsan nasa ibang bansa ang parents niya. I can say na he's doing very well sa kumpanya na yon and I'm really proud of him. Nagtataka man ay tinanong ng mag-asawa si Maxine. Anak, kung may boyfriend ka naman pala, bakit pinahirapan mo pa kami? Akala talaga namin wala ka nang ipapakilala. Oo nga, kung ganito ang nagkagwapo at ka-successful, bakit hindi mo agad ipinakilala sa amin? Kung kani-kanino ka patuloy namin na pair up? Ngumiti si Maxine at umiling. Ayoko pa po kasing ipakilala siya noon kasi nahihiya pa po siya. Pero matagal na po kami. Opo, nahiya po talaga ako na humarap dahil mga Falcon po kayo. I'm really sorry po kung ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Ngumiti naman ulit ang mag-asawa. Nako, ayos lang yun. Pasensya ka na sa amin kung nape-pressure ka naming lumabas. Ang buong akala kasi namin wala talagang balak itong mag-asawa. Humarap si Doña Sonia sa kanyang anak at nagtanong. Pero anak, kung fiancé mo nga siya, bakit hindi mo kami inimbita? Sayang naman, hindi ko tuloy kayo nakita. Meron ba kayo kahit na proposal video man lang? Para man lang mapanood namin. Kinabahan si Maxine sa tanong ng kanyang ina, pero agad niya itong nagawa ng paraan. Hindi nga lang niya alam kung makakalusot sila. Well, sinabi ko kasi sa kanya na isusurprise na lang namin kayo na engaged na kami. Kaya ngayon niyo lang po nalaman ng tungkol sa engagement namin. Regarding naman po sa video, sadly, wala po kaming nasave kasi sobrang busy po kami nung araw na yon. Oo nga po, but we have photos po. Ito po. Ipinakita ni Ben ang kanyang cellphone. Mabuti na lang at nakapag-rent sila ng studio kung saan nagpakuha sila roon suot-suot ang singsing. Alam kasi nila na itatanong yun ng mag-asawa kaya naging handa na din sila. Sa photo studio lang kayo nagkaroon ng photos? Walang actual? Umiling si Don Ernesto pagkatapos ay ngumiti. Sonia, huwag mo na silang tanungin. Ang importante ngayon ay nalaman nating engaged na ang anak natin. Hindi ka ba masaya para sa kanya? Ito na ang gusto mong mangyari para kay Maxine, hindi ba? Gusto ko naman. Kaya lang, syempre gusto ko makita yung actual photos para kunwari naroon din ako. Isa pa, hindi naman natin alam kung maganda ang design ng venue. Syempre, gusto ko lang ang best para sa anak ko. Dahil doon ay may naisip na ideya si Doña Sonia. Isang bagay na pabor sa kanya. Gulat na gulat naman sina Ben at Maxine nang marinig yun. Po, magkakaroon kami ng couple photoshoot? Ma, siguro mas okay na wag na po. Nagawa naman na po namin yan. Hindi pa rin ba sapat yung pinakita ni Ben kanina? Oo nga po. Naiiya pa rin po talaga akong lumabas sa public kasama ang anak ninyo. Siyempre po, ang dami pong matang nakatingin sa amin. Nagkatinginan naman sina Don Ernesto at Doña Sonia sa isa't isa. Mr. Gregorio, ayaw mo bang ipakilala ka namin sa public? It's practically the same. Kasi kapag naging mag-asawa na kayo ng anak namin, ganun din naman ang mangyayari sa'yo. Napailing si Don Ernesto, pero sinuportahan na lang din niya ang kanyang asawa dahil wala na din naman siyang magagawa rito. Well, tama naman si Sonia. Ngayon pa lang kailangan mo nang masanay sa ganitong setup. Dahil ganito talaga ang buhay ng babaeng mahal mo. Ngumiti na lang si Maxine noon para bang pumapayag na sa mga sinasabi ng kanyang mga magulang. Ilang minuto pa ay tuluyan na siyang pumayag na gawin ang photoshoot. Okay, sige po. Tama naman po kayo. Kailangan nga talaga niyang masanay. Right, Han? Yes, Han. Kung yun ang gusto nila, go. Basta kasama kita, okay na ako. Oo naman, hindi kita iiwan sa ere. Ikaw pa ba?
I love you. Ngumiti si Ben kay Maxine pagkatapos ay nagsalita. I love you too, Han. Sobrang saya ng mga magulang ni Maxine noon dahil sa wakas ay tapos na ang paghahanap nila ng lalaking ipapakasal sa kanilang anak. Kitang-kita din nila ang sobrang saya ni Maxine sa piling ni Ben kaya naging komportable agad sila sa binata. I really hope he's the one for my daughter. Mukhang mabait naman din siya, Sonia. Mukhang mabait nga. Ang pinagtataka ko lang ay kung bakit nahihiya siya. He'll be married to Maxine soon ay dapat mawala na yun sa kanya. Nako, hayaan mo na yun. Kapapakilala lang din sa kanya ni Maxine kaya siguro talagang nahihiya pa siya. Hindi na yung pinansin pa ni Doña Sonia. Bumalik na lang siya sa pagkain niya. Pagkatapos ng lunch kasama ang mga Falcon ay niyaya naman ni Maxine si Ben para ipakilala sa kanyang yaya. Si Yaya Lolit. Hiyang-hiyaman si Ben ay wala siyang magawa. Sigurado ka bang mabait naman siya? Ano kasi, nahihiya pa ako. Ben, walang mangyayari sa'yo kapag pinairal mo ang hiya mo. Isa pa, mabait naman si Yaya Lolit eh. Yun nga lang, hindi natin pwedeng sabihin sa kanyang totoo. Kailangan pa rin nating mag-ingat. Pumunta na sila sa kusina kung saan naroon si Yaya Lolit. Pakanta-kanta pa ito habang naguhugas ng plato. Ngumiti si Maxine bago nagsalita. Yaya Lolit! May papakilala po ko sa inyo. Gwapo to, mukhang artista at sobrang bango. Oh, Maxine! Nandito ka na pala. Ano bang sinasabi mo? Nako, ikaw boyfriend mo no? Kamukha ba niya ng opa na napapanood ko? Kunwari ay nag-isip pang mabuti si Maxine bago tuluyang sumagot sa kanyang Yaya Lolit. Parang gano'n na nga. Kulang na lang ng ilang paligo itong ipapakilala ko pero lalaban to sa opa mo. Ilang segundo pa ay nagpakita na si Ben kay Yaya Lolit. Ngumiti ang binata bago nagsalita. Hi po, Yaya Lolit. Fiancé po ako ni Maxine. Ako po si Ben. Nice to meet you po. Nanlaki naman ang mga mata ni Yaya Lolit sa narinig. Tumigil din siya sa kanyang paglilinis ng mga plato. Kitang-kita mo na sobrang saya niya para sa kanyang alaga. Ben? Diyos ko po! Buti naman at may nagmamahal na sa alaga ko. Sa wakas, hindi ka naguguloy ng mama at papa mo. Natawa naman sina Ben at Maxine dahil sa sinabi ni Yaya Lolit. Alam na alam nito ang pinagdadaanan ng kanyang alaga. Oo nga po eh. Pero may sasabihin po sana ako sa inyo, Yaya Lolit. Sana wag po kayo mabibigla ha. Halatang kinabahan si Yaya Lolit dahil sa sinabi ni Maxine. Oh, ano yon? Teka, buntis ka na ba? Magiging Lola Lolit na ba ako? Natawa naman kunwari si Maxine. Ikaw talaga, Yaya Lolit. Hindi po. Pero gusto ko pong ipakita sa inyo tong nasa daliri ko. Ngumiti si Maxine pagkatapos at ipinakita ang singsing sa kanyang daliri. Bukod sa gulat ay hindi napigilan ni Yaya Lolit ang kanyang mga luha. Niyakap na lang niya basta si Maxine. Diyos ko! Naiiyak ako! Dati naman ay sobrang liit mo lang. Umiiyak ka pa sa akin noon. Tapos ngayon ikakasal ka na? Sobrang saya ko naman para sa'yo. Thank you po, Yaya Lolit. Huwag ka mag-alala. Kahit na may asawa na ako, alaga mo pa rin ako Oo naman. Kapag sinaktan ka ng lalaking yan, lagot talaga siya sa akin. Walang dapat naman nakit sa'yo, no? Ngumiti naman si Ben na para bang kinakabahan. Nako, sa sitwasyon po namin ngayon, baka siya pa po ang manakit sa akin, Yaya Lolit. Sobrang kulit po kasi ng alaga ninyo eh. Kinurot naman ni Maxine sa tagiliran si Ben ng palihim. Wala naman kasi yon sa usapan nila, sadyang makulit lang talaga ang binata. Pagkaraan ng ilang araw ay nakilala na nga ng lahat si Ben. Sa sobrang gwapo niya ay power couple na ang tawag sa kanila ng karamihan. Mas naging close din sila ni Maxine sa bawat araw na lumilipas at kahit papaano ay nagiging magkaibigan na rin sila. O dahan-dahan baka madulas ka. Tsaka pwede ba, ayusin mo rin ang damit mo. Pinagtitinginan ka na nila eh. Ay, concern? Salamat, pero baka nagagandahan lang talaga sila sa akin kaya sila nakatingin. Maxine, hindi ko mapipigilan na maging concern. Kahit hindi totoo, partner pa rin ang tingin ko sa'yo. Natahimik naman noon si Maxine dahil sa sinabi ng binata. Para siyang kinikilig na nahihiya pero hinayaan niya lang yun. Sa bawat araw nagiging maayos lalo ang relasyon nilang dalawa. Kung saan-saan na sila nakakarating dahil busy na tao talaga si Maxine. O kape, pampagising sa diwa mo.
Kanina ka pa pagod na pagod eh. Hindi ka pa rin ba matatapos dyan? Thanks. Hindi pa rin eh. Marami pa akong kailangan tapusin. Sa totoo niyan, may mga bagong utos naman nga si Papa sa akin. Di ko alam kung magagawa ko pa ba dahil sa sobrang busy ko. Ngumiti si Ben saka nagsalita. Kung gusto mo, tulungan na kita. Para good job ka pa rin sa papa mo kapag nagtanong siya. Sure ka ba? Ilan kasi doon ay meeting eh. Kaya mo ba na humarap sa mga board members? Natahimik si Ben at nag-isip. Susubukan ko. Kapag hindi gumana ang powers ko, tatawagin kita para bumakap sa akin. Okay lang ba yun? Dahil wala ng choice si Maxine ay pinayagan na niya si Ben na humarap sa mga tao. Pero isama mo pa rin si Trina ha? Para naman kapag may kailangan ka may tatanong mo agad sa kanya. Isa pa para na rin updated ako kung sakali man na magkaroon ng problema. O sige, huwag ka magalala. Hindi naman kita ipapahiya sa kanila. I will count on you. Umalis na nga si Ben noon kasama si Trina. Naiwan si Maxine sa opisina at puno pa rin ang trabaho. Nasa Salvador Global Tech na sila nang tumawag si Maxine kay Trina. Oh, nandyan pa ba kayo ni Ben? Kamusta? Okay lang ba siya? Rinig ang kaba sa boses ni Maxine. Oo, kakababa nga lang namin dito sa building ng mga Salvador eh. Sa tingin ko naman kaya niyang harapin ng mga yon. Kung nakita mo lang, buong-buo ang confidence niya. Hindi ko rin alam kung bakit eh. Siguro magaling lang talaga tayong magturo. Oh talaga? Di good. Mamaya pagkatapos ko rito ay dadaanan ako dyan. Noong mga oras na yon ay naging panatag si Maxine dahil sa ibinalita ni Trina sa kanya. Nagpatuloy na lang siya sa iba pa niyang mga trabaho sa opisina. Hanggang sa nagtaka na si Trina kung bakit ang daming lumalapit kay Ben. Tinututukan niya itong maigi at lalo siyang namangha. Sobrang galing ng pananalita ni Ben sa crowd. Para bang alam na nito lahat ang sasabihin niya. Na proud naman si Trina sa kanyang sarili dahil alam niya na siya ang nagturo kay Ben ng lahat ng yun. Oh, ang galing-galing mo ron kanina ha. Wala naman akong sinabi masyado sa'yo pero kabisado mo na agad ang lahat. Congratulations! Baka lalong tumaas ang sweldo mo niyan kay Maxine. Nahihiya na si Ben noon kay Trina. Para bang gusto nilang sabihin ng totoo pero wala pa siyang lakas ng loob para sabihin yun. Oo naman. Tayo nagturo sa akin ni Maxine ito, di ba? Oo nga. Sige na, umalis na tayo rito. Baka may kailangan ka pang... Hindi natapos ni Trina ang kanyang sasabihin dahil lumapit sa kanya si Mr. Benedict Salvador Jr., ang may-ari ng Salvador Global Tech. Anak, buti na lang at nandito ka. It's nice to see you again. Anong sadya mo rito? Dad, may inayos lang po ako para sa mga Falcon. May meeting po kasi sila rito pero hindi makakarating ang CEO nila. Si Maxine po. Ngumiti si Benedict sa kanyang anak pagkatapos ay nagsalita. Anak, nandito ka rin naman lang. Ipapakilala na kita sa mga board members ng kumpanya natin. Matagal ka na kasi nilang hindi nakikita. Come on. Kahit ayaw ni Benedict ay wala siyang magawa dahil utos na yun ng kanyang ama. Nanlaki naman ang mga mata ni Trina dahil sa gulat. Agad niyang tinawagan si Maxine para sabihin ang nakakalokang balita niya. Oh my gosh! Mukhang kailangan mo talagang pumunta rito. May nalaman ako na tiyak kong ikakaloka mo rin. Ha? Ano naman yon? Akala ko ba okay naman ang performance ni Ben sa mga tao dyan? May nangyari ba? Nag-fail ba siya? Napailing noon si Trina. Hindi niya alam kung paano sasabihin kay Maxine kung ano ang natuklasan niya. Ano kasi? Kaya pala siya magaling sa pakikipag-usap sa mga tao dahil hindi siya isang Gregorio. Isa siyang Salvador, Max. Anak siya ni Sir Benedict Salvador Jr. Hindi man kita ni Trina ang pagkagulat ni Maxine ay ramdam niya ito dahil ilang segundong hindi nagsasalita ang dalaga sa kabilang linya. Ibig sabihin ba, niloloko niya lang ako all this time? Oo, pero hindi ba good news yun para sa'yo na hindi siya pulubi? Na mayaman naman pala siya? Ibig sabihin, pwede kayong dalawa. Tahimik lang si Maxine sa kabilang linya. Pinoproseso pa niya ang lahat ng kanyang nalaman. Pagkatapos ng 1 minuto ay sumagot siya kay Trina. Hintayin mo ako dyan. Kailangan naming magharap ni Ben. Clearly, niloko niya ako. Oo, sige. Pwede bang ibili mo ko ng... Hindi na natapos ni Trina ang kanyang sasabihin dahil binaba na ni Maxine ang tawag. Alam ni Trina na galit talaga siya kay Ben. Hindi niya alam kung mapapatawad pa ng dalaga ang binata.
Ilang minuto pa pagkatapos ng pakikipag-usap ni Ben sa mga tao roon ay bumalik siya para kausapin si Trina. Trina, sana hayaan mo ka na magsabi. Hindi pa tapos si Ben sa kanyang sinasabi ay pinutol na agad siya ni Trina. May lungkot sa boses niya. Huli ka na. Alam na ni Maxine ang totoo tungkol sa pagkatao mo. Ben naman, bakit mo kasi kami niloko? Hindi ba't mas madali naman kung sasabihin mo na lang sa amin na mayaman ka naman pala? Trina, hindi mo kasi naiintindihan eh. May dahilan naman ako kung bakit ko yung ginawa. Kung papakinggan mo lang ako, baka sakaling maintindihan mo kung saan ako nanggagaling. Kung may dapat kang bigyan ng paliwanag, hindi ako yon. Si Maxine. Siya talagang niloko mo. Hayaan mo, magkakaroon ka naman ng chance para ibigay ang paliwanag mong yon. Dahil papunta na siya rito. Nanlaki ang mga mata ni Ben dahil sa kanyang narinig. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya para mawala ang galit ni Maxine. Napabulong na lang siya. Patay na. Ilang minuto pa ay galit na dumating si Maxine sa Salvador Global Tech. Agad niyang nilapitan sina Trina at Ben. Hinila niya si Ben sa isang side na halos sila lang ang tao. Ano? Akala mo ba hindi ko malalaman ng totoo? Ben, bakit kailangan mo itago na anak ka pala ni Tito Benedict? Alam mo kung anong nakakainis pa? Mas mayaman ka pa pala sa akin. Pero hinayaan mo kung gastusan ka ng malala. Hindi ka ba nahihiya sa akin? Hindi ko naman intensyon na perahan ka. Kung iniisip mo na yun ang dahilan ng ginagawa kong to. Hindi. Nag-disguise lang talaga ako bilang isang pulubi noon. Dahil hinahabol ako ni na daddy at mommy. Gusto nila akong ipakasal sa anak ng business partner nila na hindi ko naman gusto. Ayaw ko lang magkamali ng desisyon kaya tinatakasan ko sila. Kapal din talaga ng mukha mo, ano? Talagang sinasabi mo pa sa akin yan na yan ang dahilan mo? Knowing na tumatakas lang din ako sa mga magulang ko? Ano ka? Gaya-gaya? Umiling si Ben. Hindi naman talaga niya ginaya si Maxine. Yun talaga ang dahilan niya. Maniwala ka sa akin. Hindi ko talaga ginusto na lokohin ka. Sa totoo niyan, lahat ng pinakita ko sa'yo na pag-aalaga ko, totoo lahat ng yun. Naging malapit ka na sa akin. Alam mo yan. Maxine scoffed. At sa tingin mo ba maniniwala pa ako sa lahat ng sasabihin mo sa akin? Ha? No! Hindi na ako maniniwala. Isa pa, may pinirmahan ka. Naalala mo pa ba? Sa kulungan ka magpaliwanag ngayon. Dahil sa dami ng tao at maingay din sa lugar kung nasaan sila, ay hindi na sila narinig pa ng iba. Nagulat na lang si Maxine nang lapitan siya ng Tito Benedict niya. Oh Maxine, I'm really glad to see you. Butit nakapunta ka dito. Yun nga lang tapos na ang meeting. But I've heard na si Ben daw ang pinapunta mo rito to represent you. Tama ba yun, Iha? Ngumiti bago tuluyang nagsalita si Maxine. Pilit na tinatago ang kanyang inis kay Ben. Yes po Tito. Siya po ang pinapunta ko dahil busy po ako sa kumpanya. Kilala niyo naman po si Mama at Papa. Lahat na yata ng trabaho ay binigay sa akin. Sobra-sobra po ang tiwala nila. Ngumiti si Benedict pagkatapos ay tumingin sa kanyang anak. Alam mo, Iha, ganun talaga kami mga magulang. Sobra kami magtiwala na kaya namin kayo pinaghihigpitan. Ito ngang si Ben ilang beses ko nang kinukulit na pumalit sa akin bilang CEO pero ayaw pa rin niya. Ang sabi niya, hindi raw daw niya deserve ang spot na yun sa Salvador Global Tech. Ngumiti ulit si Maxine, tila walang problema. Well, Tito, sa tingin ko naman ay magaling po talaga ang anak ninyo. Hindi ko naman po kasi siya papapuntahin dito kung hindi siya magaling, di po ba? Well, yes. Thank you for your company. Kung hindi pa yata dahil sa kumpanya nyo hindi ko pa makikita ang anak ko rito. You know, I'm a bit surprised. Are you guys friends or lovers, Dad? We are lovers. Actually, tingnan nyo ang daliri niya. I already proposed to her weeks ago. I know hindi maganda na hindi ko kaagad sinabi sa inyo because you're waiting for it. Pero nangyari na ang nangyari. Suot na niya ang singsing. Noong mga oras na yon ay galit na si Maxine kay Ben. Hindi niya alam na yun ang sasabihin ng binata sa kanyang ama. Idagdag mo pa na hinawakan pa siya nito sa kamay. Oh, ang bilis mo naman yata, anak. Pero sige, okay na rin yan. Para naman hindi na kita ipakasal kay Amaya, yung anak ni... Naputol ang pagsasalita ni Benedict dahil sumagot agad si Ben sa kanya. Dad, please. Huwag mo nang sabihin pa sa harapan ng fiancé ko ang tungkol dyan. We're already getting married. Hindi naman siguro maganda kung banggitin pa natin yan dito. Baka mamaya niyan,
Hindi na ako pakasalan ni Maxine. Sige ka, hindi ka na magkakaroon ng apo sa akin, Dad. Na mga oras na yun ay gusto nang sabunutan ni Maxine si Ben pero hindi niya magawa. Ayaw naman niyang ipahiya si Ben at sa kanyang sarili sa maraming tao. Oo nga naman. I'm sorry for that, anak. Anyways, lovebirds, maiwan ko na muna kayo dyan dahil may asikasuhin pa ako. I hope you understand. Pagkasabi noon ay naiwan na sina Maxine at Ben doon. Agad silang nilapitan ni Trina. I'm sorry but we have to go, Maxine. Anong oras na? Tumatawag na rin si Don Ernesto sa akin. Ben, kung ano man ang sasabihin mo pa sa kanya, baka mas okay kung some other time na lang, ha? Pagod na rin kasi kayo eh. You should both rest. Dahil sa narinig ay nag-init ang tenga ni Maxine. Hindi niya gustong makausap pa si Ben kahit kailan. Ben, pasalamat ka dahil nasa Salvador Global Tech tayo. Ibig sabihin, hindi ako magwawala rito dahil baka palayasin ako ni Tito. Pero itong tatandaan mo, kahit kailan, hindi na kita gusto makita o makasama sa kahit na anong event sa buhay ko. Pero paano naman ang pagpapanggap natin? Ano na lang sasabihin mo sa mga magulang mo? For sure hahanapin nila ako sa'yo. Natawa na lang si Maxine. Ganyan pala kataas ang tingin mo sa sarili mo, no? Bakit sa hinabahaba ng pagpapanggap natin, hindi ko kaagad nakita yon? Siguro magaling ka lang talaga. Pati ako na paniwala mo na ang lahat ng totoong pag-aalaga mo sa akin. Hayaan mo, sasabihin ko na kina Mommy at Daddy ang totoo. Bahala na kung magalit sila sa akin. Ang importante, wala ka na sa buhay ko. Manloloko. Pagkatapos sabihin niyo na umalis na sina Maxine at Trina, naiwan naman si Ben doon at nagpa siya na lang na umuwi sa kanilang mansyon. Isip pa siya ng isip noon kung paano siya hihingi ng tawad sa dalaga. After 1 week ay sinubukan niyang magpadala ng bulaklak at letters sa bahay ng mga Falcon pero na-return ito ng sender. Araw-araw na niya itong ginagawa pero galit pa rin sa kanya si Maxine. Kaya naman pinalipas niya ang 1 buwan. Doon ay nagpa siya na siyang kausapin sina Don Ernesto at Doña Sonia. Wala na siyang pakialam kung magalit ang mag-asawa sa kanya. Ang importante ay malaman nila ang side of story niya. Ay nako, bakit ka nandito? Alam mo naman na nag-iinit ang dugo sa'yo ng alaga ko. Kung ako sa'yo, umalis ka na bago ka pa makita ng dragon. Yaya Lolit, alam ko naman po ang kasalanan ko. Kaya nga po ako nandito para harapin yun. Hindi na po ako natatakot dahil alam ko naman talaga na nagkamali ako. Sige na po, papasukin niyo na po ako dahil gusto ko po makausap sina Don Ernesto at Doña Sonia. Nagulat si Yaya Lolit sa kanyang narinig. Imbis na si Maxine ang kausapin niya ay mas pinili niyang kausapin ang mga magulang nito. Hindi alam ni Yaya Lolit pero nakaramdam siya ng kaunting excitement dahil doon. Kitang-kita kasi niya na seryoso ang binata kay Maxine. Hinayaan na ni Yaya Lolit si Ben. Pinaupo niya ito sa living room at tinawag ang mag-asawa. Ilang minuto lang ay lumabas na rin naman ang dalawa. O Ben, anong ginagawa mo rito? Anong kailangan mo? Nandito po ako para linawin ang lahat ng kasalanan ko sa pamilya ninyo. Lalo na po kay Maxine. Handa na po akong harapin ang lahat ng yun. Huwag ka na mag-alala. Alam naman namin ang totoo dahil sinabi ni Maxine ang lahat. Sa katunayan niya ay hindi naman talaga kami galit sa'yo. After all, you are Salvador. Alam mo ba na kung hindi dahil sa Daddy Benedict mo, wala na ang kumpanya namin. Hindi sana CEO si Maxine ngayon. Kaya salamat sa pamilya mo. Nagulat si Ben noon. Ang alam lang niya kasi ay business partners ang kanilang pamilya at some way pero hindi sa ganoong extent. Pero tita, mali pa rin po ang ginawa ko. Nagsinungaling pa rin po ako sa kanya kaya sorry po. Kami ang dapat mag-sorry sa'yo. Nadamay ka pa sa plano ng anak ko. Tinulungan mo lang naman siyang magpanggap, hindi ba? Pero sa plano niyang yon, hindi ka kasali. Kung hindi naman siya pinilit na magpakasal sa kahit na sino, hindi niya maiisip yon. Kaya we are at fault din sa nangyari. Magsasalita pa sana si Ben, pero biglang bumaba si Maxine at inaway na naman siya. Talagang ang kapal na mukha mo, ano? Ikaw pa talagang may lakas na loob na pumunta rito? Na para bang hindi mo ako niloko kahit kailan? Hey anak! May respeto siyang pumunta rito kaya dapat ay ibalik din natin ang respetong yun sa kanya. Don't be like that. Kung wala ka naman kasing plano noon, sa tingin mo ay magkakaroon kayo ng problema ngayon. Natahimik at napayuko na lang si Maxine nang ma-realize niyang tama naman ang sinabi ng kanyang mama. Ay, ang mga bata talaga ngayon. Mag-usap nga muna kayo.
Pag okay ng lahat saka nyo na lang kami kausapin ha. Pagkatapos noon ay niyaya na ni Don Ernesto ang kanyang asawa na pumanik na sa taas para naman magkaroon ng konting privacy ang dalawa sa away nilang yun. Pumunta ang dalawa sa garden para may malanghap naman silang sariwang hangin, lalo na kung umiinit na ang tensyon sa kanilang dalawa. Sa unang 5 minuto ay tahimik pa ang dalawa pero binasag din ni Ben ang katahimikan na yon dahil alam niyang hindi matatapos ang problema kung wala ni isa magsasalita sa kanila. Gusto kong malaman mo na hindi ko sinasadya na makita ka nung araw na yun. Wala sa plano ko na maging fiancé mo ng biglaan. Pero aaminin ko na noon pa, kilala na kita. Hindi mo ba naalala? Schoolmate mo ko at may hidden crush na ako sa'yo noon pa. Pero bakit nga ba pinagpatuloy mo pa rin ang pagpapaniwala sa akin na isa kang pulube? Kung gusto mo kasi ako, dapat sinabi mo na lang na nagkukunwari ka lang nung araw na yon at hindi mo na pinatagal pa. Sa ginawa mo kasi para ako naging tanga. Alam ko naman, mali ako ron. Pero kasi ayaw ko mabuhay sa pera ng mga Salvador. Ayaw kong ipakita na isa kong Salvador sa lahat. Kahit gaano pa nila sabihin sa akin na I'm perfect for the role of CEO, hindi ko pa rin yung tinatanggap. Noong mga oras na yun ay unti-unti nang naniniwala si Maxine sa paliwanag ni Ben. Pero bakit mo ako tinulungan nung punong-puno ako ng trabaho? Kung ayaw mo pala na maging isa kang Salvador. Hindi pa ba obvious, Max? Ginawa ko yun para sa'yo. Dahil gusto kita. Actually, hindi lang basta gusto Mahal na kita. Kaya kahit ayokong humarap sa pamilya ko, ginawa ko. Nakikita ko na kasi na nahihirapan ka na. Siyempre ayaw ko nun. Kaya ako nagawa yun. Nang marinig yun ay bigla na lamang nanlambot si Maxine. Hindi niya alam kung mahihiya siya o kikiligin dahil sa pag-amin ni Ben sa kanya. Totoo naman, sa ilang pagkakataon na magkasama sila ay talagang pinaparamdam ng binata na mahal niya si Maxine. Kung tutuusin ay para na rin talaga siyang boyfriend noon dahil hindi niya pinapabayaan ng dalaga. Kahit nga yata ang lamok ay hindi makakadapo kay Maxine sa sobrang maalaga niya. Anong sabi mo? Mahal mo na ako? Oo, bata pa lang tayo, alam ko na yun. Kaya nga rin tinakasan ko si daddy. Nung sabihin niya na ipapakasal niya ako sa isang babaeng hindi ko naman gusto. Kasi umaasa ako na tayo magkakaroon ng tiyan sa dulo. Kaya nandito ako ngayon. Unti-unting lumuhod si Ben sa harapan ni Maxine. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat nang gawin yun ng binata. Ha? Teka! Anong ginagawa mo dyan? Huwag mo sabihin na... Naputol ang pagsasalita ng dalaga dahil sinagot na agad yon ni Ben. Oo, lumuluhod ako ngayon sa harapan mo. Dahil gusto kong ayusin natin ang ating mga pagkakamali. Gusto kong mag-propose sa'yo ng tama. Hindi yung minamadali at hindi yung peke. Mahal mo rin naman ako, hindi ba? Nagbalik sa alaala ni Maxine ang lahat ng pinagsamahan nilang dalawa. Sa totoo niya ay miss na miss niya na yun dahil nasanay na rin siya sa presensya ni Ben. Talagang tinitiis niya lang lahat ng yun dahil sa akala niya ay wala na ang second chance para sa kanila. Noong mga oras na yun ay lumuha na ng tuluyan si Maxine at umamin sa totoong nararamdaman niya para kay Ben. Akala ko nung una, wala kang magiging epekto sa akin. Pero nung nawala ka, parang may kulang na. Minsan nga parang robot na lang ako na nagana dahil hindi na ako masaya. Hindi ko alam na ikaw pala ang kulang na yun, Ben. Sorry kung naging matigas muna ako bago ko inamin sa sarili ko na mahal din pala kita. Dahil sa sagot ni Maxine na yun ay napagdesisyonan na ni Ben na tanungin ng dalaga ng isang napakahalagang tanong. Maxine Falcon, soon to be Salvador, will you marry me? Hinalikan ni Maxine si Ben sa labi bago tuluyang sumagot. Of course! It's a yes, Mr. Benedict Salvador III. I love you. I love you too. Pagkatapos ng proposal ay naghiyawan na ang mga tao sa paligid. Kanina pa pala sila kilig na kilig sa kanilang natutunghayan. Nakabantay lang sila sa kanilang mga bintana at tahimik na nanonood. Maging mapagkumbaba, huwag manghusga at matutong igalang ang bawat tao anuman ang kanilang panlabas na kalagayan. Huwag din gumamit ng tao para lang makawala sa ayaw nating sitwasyon dahil sa paggawa nun ay mas lalo pa nating pinapalala ang problema. Huwag din sana tayong magsinungaling dahil hindi naman natin alam kung gaano ito kasakit sa taong pinagsisinungalingan natin. At dito na po nagtatapos ang kwento natin para sa araw na ito. Muli,
Ako po si Miss Demi. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Siren Radio. Hanggang sa muli, paalam!